nangyari sa mga huling araw, ang bundok ng bahay ng Panginoon ay itatatag bilang pinakamataas sa mga bundok, at itataas ang mga burol, at ang mga tao ay magpupuntahan doon. Maraming bayan at magpapasiya para sa malalakas na bansa sa malayo, at sa kaniyang papandayin ang kanilang mga tabak upang maging sudsod, at ang kanilang mga sibat upang maging kari. Ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa, ni magsasanay para sa pakikidigma. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito ng aming pagsamba, pagpapasalamat at pagpupuri sa iyong pangalan. Narito po ang iyong mga anak, sama-sama kaming nagbibigay ng aming sarili, upang ikaw po ay aming sambahin at lumapit sa iyo, upang bigyang halaga ng araw na ito ay para sa iyo. Loobin mo po na samahan mo kami ng iyong Spiritong Banal at maging maayos ang aming panambahan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Banal. Amen. Uri,
natin mga kapatid ang salita ng katiyakan at kapanatagan sa araw na ito. Ang nais ng Diyos ay ating patuloy na may sa buhay. Dinggin natin ang mabuting balita. Ang lahat ng taong nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao dahil tayo ay binago mula sa karanasan. Pumalaw tayo ng aral mula dito tungo sa pagbabago. Mga kapatid, ating ipangaral ang mabuting balita sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, tayo ay kanyang pinatawad bilang mga anak ng Diyos. Sundin natin ang Panginoon. Ito ang kanyang utos, maging tapat sa ating pananampalataya at ibigin ang ating kapwa. Ito ang salita ng katiyakan sa araw na ito. Amen. Sa ating pong mga concern at balitang iglesia, mga kapatid, una sa lahat ay isang mapagpala, mabiyayang umaga ng ikalawang linggo ng EY. Ano po? EY 2025-2026. Ito ang taon o ang buwan o ang araw, ang linggo ng Panginoon. Atin pong isiniselebrate ang linggong ito bilang linggo ng kalayaan o Freedom Sunday. Ganon din ang Pentecost Sunday. Kaya sa bagay, umpisa po noong 25 ng May, tayo po ay nakapula na. Hindi ko na po pinabago na papalitan ulit ng puti ng linggo kasi ngayon ay pula naman sa akin na. Kaya pinagdire-diretso na po natin. So ngayon po ay celebration natin ng Pentecost Sunday. Ito yung pagbunsad ng banal na Espiritu Santo sa mga mananampalataya ng Panginoon. Kaya hindi lamang po ito isang kasaysayan noon, panahon ng kanyang mga alagad, ng mga unang Kristiyano, kundi, mga kapatid, ito yung ating mararanasan ngayon sa araw na ito, ang pagbunsad ng banal na Espiritu Santo para sa bawat isa sa atin, sa puso at isip ng ating buong kapatiran. Kaya salamat at naririto kayo sa umagang ito, kapatid. Purihin at pasalamatan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabihin nga po natin, salamat, narito ka sa umagang ito, kapatid. Ang ganda-ganda mo ngayon. Salamat po. Salamat sa bawat isa. Wini-welcome po natin ang bawat isa sa atin. Bagamat wala yung iba nating kapatiran, wala eh. Wala din yung ating mga munting tinig. Wala silang awit ngayon dahil nasa bakasyon din ang ating tagapagturo. Alam niyo kung bakit bakasyon? Dumating ang kanyang kabiyak. Ayun, pagbibigyan naman natin. Welcome po. Salamat sa Panginoon at ikaw ay nakarating ng malahati. At ang dalangin namin habang nagbabakasyon ka ay ma-enjoy mo ang kasama ang iyong buong sambahayan. Ingatan kayo ng Panginoon, gabayan sa inyong buhay. Salamat. Mga kapatid, maraming salamat po sa naghandog ng bulaklak sa araw na ito ng ating pananampahan sa ating altar. Salamat po. Muli nakita po natin, di ba, masaya pagka marami ang bulaklak. Masaya at tila baga ang Panginoon ay yakap na yakap sa atin at laging nakangiti sa bawat isa sa atin. Siyempre ngayon ay linggo ng banal na Espiritu Santo ng ating Panginoon. Kaya purihin at pasalamatan natin ang Diyos. Pagpalain kayo na naghandog ng bulaklak sa araw na ito, patuloy kayo na gabayan ng Panginoon. At sa susunod pong mga linggo, ang maghahandog naman po ng bulaklak ay ang ating kapatid na Opel Isguera. Yun, kapatid na Opel. Isa ka sa maghahandog sa linggo. Ganon din ang ating kapatid na Kaira Isguera. Ayun, nasa si Kaira. Nandyan eh. Oo.
Miriam Cipres. Sa 10, kapatid na Diana Rose Amante. Kapatid na Kaira Sigera. Birthday pala. Happy birthday sa 10. Kaira, happy birthday. Kapatid na Abigail Cabanse. Ganon din sa June 12. Ba? June 12, Independence Day pa lang araw ng kapatid na open. Araw talaga ng kalayaan. May kalayaan ka kay kapatid na June. Sa birthday mo pa. Ngayon wala ka munang layaan. Magluluto at magpapakain ka muna sa kanila. Araw naman pala kapatid na John eh. Yun. Ganon din ang kapatid na Angel Maxine Wagan. Ano ito anak ni Melody? Kikipaabot ano? Sa 13 po ang kapatid na Rolando Estole. Sa 14 ang kapatid na Samuel Sandoval. Si po. Pakibati po ng happy birthday. Ganon din si Bimson Villanueva. Awitan po natin sila ng maligayang bati. Ganon din natin pong idalangin sa Panginoon ang patuloy na kalakasan at kalusugan, kagalingan para sa ating kapatid na Ino Isguera. At atin po silang patuloy na idalangin sa Panginoon ang pananatili ng kanilang pagmamahalan at pag-ibigan sa kabila ng mga karamdaman. Salamat sa Panginoon, purihin, at kayo ay patuloy na pagkaisahin, kapatid na Engineer Ino at Tess Isguera. Kapatid na Tess, happy anniversary sa inyong pagitan dibdib. Happy anniversary po. Awitan po natin sila ng matamis na pag-ibig. Matamis na pag-ibig, matamis na pag-ibig. Bago lang ako kasi pag naglalabasan mula sa pagawas ng simba doon sa Roman Catholic Church. Pag nadaan sila dyan, habang ako'y narito, siyempre kita ako dito ng mumuros. Ay ngayon wala na makapanguros kasi sarili nila yung nakikita nila. One way mirror yan. Nakikita nila yung sarili nila doon pag nanalingon. Ay dati kita ko din nakabukas kasi yan namumuros. Kaya ako'y naninibago. Mga kapatid, atin pong pinasasalamatan siyempre. Unang-una ang ating kapatid na Ariel
hindi na FB Live. Ito po ay live streaming. Napapanood po tayo worldwide. Opo, basta malakas lamang ang internet. Kaya pakiusap po sa ating mga kabataan, pakiupo ng inyong mga cellphone na nakakuha ng password sa ating router. Kasi nahina siyempre ang daloy ng ating internet kapag maraming nakakunik. Kaya po, nakikiusap po tayo. Yung panahon naman po ng pananampahan, ay ibigay naman po natin para sa Diyos ang internet. Diba? Bagamat ang Panginoon malakas ang internet para sa atin sa mga oras na ito, at yung kanyang banal na Espiritu Santo ikukusat pa nga sa atin. Malakas tayo sa Panginoon eh. Kaya ang mahina naman tayo sa ating mga kapatiran sa abroad. Hindi makakarating sa kanila kung aandap-andap ang ating internet, mga kapatid. Noong nagdaang mga linggo, napapansin po na araw ng pananambahan, kaya nagluloko ang ating internet, ang dami po nakakunik. 15 po eh. 14 pala. Papasok pa lamang yung paging 15, hindi na makapasok at puno na. Kaya kung maaari po, pagbigyan muna natin ang para sa Diyos, mga kabataan. Kasi kung hindi nga ninyong ginagamit, nakakunik kayo at buhay ang inyong wifi, ganun din yun. Kaya, kinakailangan tanggalin muna yung inyong connection sa wifi. No, para isa na lang ang napasok. Alam niyo mga kapatid, bago yung router natin, galing din kayo sa kapatid na Ariel. Kung hindi po mare-regulate, hindi naman po ipinagdadamot yan. Ang sabi ko kay kapatid na Ariel, ang pakiusap ko rin sa kanya, ay siya naman ay alam niya kung anong gagawin, i-regulate kung hindi mapipigil. Ang papasok na lamang na magwa-wifi kung sino yung karapat-dapat na pagbigyan. Ano ho? Para wala ng distraction. Kahit anong connect ninyo, hindi kayo makakakunik. Kasi tatanggalin ko na ito. Bubunutin ko yan. Kung hindi mare-regulate. Pero kung mare-regulate, tuloy pa rin naman po yan. Itutuloy ko natin para pagkatapos po ng simba, kung ayaw pa ninyong umuwi sa inyong bahay at naglalaro pa, hindi maglaro. Tapos na naman ang simba. Pero kung hindi po, ang gagamitin na lamang ay isang router, tanggal si isa, at kung kailangan naman po ito ay gagamitin kapag may mga special occasion, mayroong mga meetings, pwede po ito magamit. Ano po? At kung mayroon naman mga pananambahan at mayroong kailangan i-live din ng live streaming papunta sa iba't iba nating kapatiran sa abroad, pwede naman natin gamitin yun. Ano ho? Kaya huwag din kayo masyadong magbulungan. Sa lakas po nung kinabit na kapatid na Ariel na mic, nakahay din si Tipuya, 2 mic, ultimo yung pagpunit po ng papel, pakinig po. Sa totoo lang, pakinig. Hindi po din eh. Doon po sa nanonood sa kanya-kanyang cellphone. At habang po sila nanonood, mga kapatid, nakikita po ang lahat, kagaya ngayon, kita po itong altar, kita dyan sa likod, 2 po yung kinabit na camera ng ating kapatid na Ariel, yun po ang isa, yun ang isa. Ano po? Kaya lahat yan ay kita po kung anong ginagawa natin, kaya yung naguhuntahan, yung makulit na bata, ay kita po yan. At siyempre ang awit ng choir, kapag may sumaltong isa, ay pakinig. Oo. Ay sulong. Pag nanood mamaya si DM mamay, alam no, may sintunado. Hindi. So, kaya salamat sa kapatid na Ariel, kapatid na Grace, sa kanilang paglalagay ng equipment. At ganun din sa pag-ayos nila ng ating sound system,
pagbabalanse, kanila din na isinama na para maayos. At sila pa rin po ang operator. Ang pakiusap lamang po ng mag-asawa, at yun din naman ang aking pakiusap, pumili sila, dalawa po ang kailangan na ma-train para po sa pag-ooperate doon. Ano po, dalawa. Hindi po pwede naman sa galgal. Alam mo ninyong galgal, hindi mature. No, hindi po pwede. Baka mag-iway-warang So ang kinakailangan doon, kabataan na medyo matured, ang isip, ang puso ay handang maglingkod para po mag-ooperate doon sa ating boat. Ano po? Ng ating audio boat doon. So, salamat. Palakpakan natin yung mag-asawa. Siyempre naman ang tumulong. Tumulong po si Kuya Juni, kapatid na Noel Guerra, yan Noel Sandoval. Sila po ang mga tumulong at kapatid na Bo Sandoval. So, salamat sa inyo. Abay, siyempre naman tumulong din si Ate Peli. Ang tulong ni Ate Peli, siya po ay nagluto ng tanghalian, ng pagkain, ng mga yan. Kasama na kami noon. Siya yung nagluluto. Habang sila nag-aayos, akala mo may piyestahan kami. Ang daming pagkain. Opo, kaya salamat. Nakakauwi kami ay, pinakamaagang uwi naman ay 9:30 ng gabi. Ano? O kagabi, maaga-aga kagabi. Pero nung ginagawa po yan, talagang may alas 10 pa nga na uwi. Inaabot ng tawag, nasaan na kayo? Nahanap na. So, salamat po sa kanilang pagbibigay ng oras, panahon, ng bagong equipment. Purihin at pasalamatan natin ng Panginoon sa pamamagitan ng kapatid na Ariel at kapatid na Grace at Jensa. Ganon din mga kapatid, ipinaabot po natin ang ating taus-pusong pakikiramay sa kapatid ng ating Atiaw Castillo na bumalik sa piling ng ating Panginoon. Kapatid na Isabel, tama ba ka? Isabel, ano ang apelyido noon? O ano? Tobilla? Parang Tobilla. Nandiyan po sa Lumingon. Nadalaw na naman po, napunta ng inyong balingkod. At dahil po wala man lamang nagbibigil, baka po pwede po tayo ay magbigil ang ating mga elders o kung sino ang sasama. Kung hindi man mamaya ay kahit bukas, sa Miyerkules pa naman po ang libing. Dahil kaya hindi po, hindi rin alam kung ipapasa ang simbahan din ipapasok o babasbasan na lamang ng sa simbahan kasi ng mga akulay siguro ng simbahan sa kanilang tahanan. Kasi parang protestante din siya, kaya lang aglipay. Ano po, doon natakasal. So, pwede natin na servisan siguro. Nahihiya magsabi ng ating kapatid na Auring, sige, pagka nakausap po ang ating mga elder, pwede naman natin servisan. Mga kapatid, pinaabot po ng ating simbahan ang taus-pusong panalangin at pakikiramay sa pamilya. Ganon din po mga kapatid, ipinapaabot po natin na tayo po ay nakakuha na ng abono, ng pang-abono sa nyug. Hindi ko na hinabala si Atinoyme para kadala yung sasakyan. Nagkahigi naman na maikarga po sa aking sasakyan. Nakakuha po tayo ng 300 kilos na abono. Ano po? Bali, 6 na sako. 2 sakong na ammonium chloride at 4 na sako na ano ba yun? Basta po yun ay 2 sako at 4 na sako, imimix daw po yun mga UCM. Imimix natin, pero doon na natin gagawin pag umakyat, doon imimix, haluin, at kalahating kilo ang ibubudbud o ibabaw ng kaunti, ilalagay sa bawat puno ng nyug. So yun po yung mixture niya. 2 taon daw yan na susuplayan tayo ng abono na gayong hinahalo, 2 klaseng abono. At sa mga susunod na taon, paglaki na ng nyug,
ibibigay sa atin yung abonong asin. Oh, may kamahalan pala yung abono na yan, kaya pala gayon. Hindi, mahigit 1,000, kulang-kulang natin sa 2,000 ang isang sako. Oo, kaya medyo, ano. Kaya sinamantala ko na, nagtawag sa akin, dahil father ang tawag sa akin ni kapatid na Kevin Father, okay ba kayo sa Miyerkules? Pagkuha ng abono, sige, kukunin ko yan. Tinulungan naman ako ng pagbubuhat ng mga, nung isa sa dating konsyal ng barangay poblasyon na kumuha din ng abono. Sila nagkarga at saka yung taga-PCA. Salamat sa kanila. Palakpakan natin sila. Salamatan natin. So yun po. At ganun din po mga kapatid, meron pong panawagan, may meeting po, regular meeting ang ating konsilyo mamaya po pagkatapos ng ating pananambahan. Hindi ko lang alam kung anong gagawin ng kalalakihan na pag-meeting kasi na may panawagan si Kuya Johnny bilang tagapangulo ng kalalakihan na mag-meeting din sila mamaya. Ang ating kabataan ganun din. Mag-meeting din sila at mag-i-eleksyon mamaya. Sa kabilang linggo na. Ba't hindi sinasabi sa akin? Ang inyong paalam ay ngayon. Walang ganyan. Paalam naman yun. Hindi pa naman umido ang utak na Kaya ko pang pag-isa. Oo. Sasabihin naman niyo yung paalam kasi hindi ko alam sa kabilang linggo pala. Kaya ang inyong panawagan, mag-i-eleksyon kayo ngayon. Kaya sige, ganun pa man mga kapatid. Kabilang linggo, kayo pala ay mag-i-eleksyon. Ganon din ay atin pong ipinaabot mga kapatid. Salamat sa ating kababaihan at kalalakihan o sa Exicom. May kabilang naman dito sa Exicom, Kuya Johnny. Nakapunta ba kayo kahapon? Hindi nakapunta. Noong Biyernes po, isinagawa ang Laguna Quezon District Council of Leaders. Salamat, nandun naman kasama ang Atty. Mayla at ang inyong balingkod doon sa meeting sa Candelaria. Doon po ay nagbalangkas din po ng mga gagawin dahil Laguna Quezon District ang nakatakda na mag-host ng FOC, yung dedication of coins. Opo, ganun din ang itinalakay din yung sa Paskuhan. At yung Easter Sunday, tentative po ang FOC ay sa Candelaria, tulong sila ng simbahan sa ngayon. Pero tentative lamang po yun. Ay sinisigaw nila ay Chaong, hindi naman naimig si Atty. Hindi rin ako naimig. Kaya inalis na Chaong ay tentative Candelaria. FOC po yun. Paskuhan, tentative po ay sa San Rafael, UCCP San Rafael. At ang Easter Sunrise po ay sa UCCP Lutukan. Tentative din po. So ito po yung mga natalakay ko doon. Salamat. At kahapon po, nagkaroon po ng executive meeting ang UCM-CWA ng ating konferensya. Alam ko naman, nandoon si Kuya Barsi at Ibebete. Ang inyong abalingkod ay hindi po na nakarating. Pagpaumanhin po nila, ako pa man din ang nahilingan na magbigay ng reflection ng CWA, ay hindi ko makuhang makapunta. Napagod din po ng kauntian, ang inyong abalingkod. Bukod sa napagod, hindi ko naman po pwedeng pabayaan at iwanan ang aking kabiyak. Kasi dadating yung kanyang mga kapatid, nagkaroon ng kaunting bisita, ay di kasama rin po ako sa pinagluto ko po sila. At yung iba naman ang kapatid na Gemma. Umalis ay alas 3 na. Kaya kahapon nakarating dito ay alas 4 na. May live pa. Kaya sige lang. So salamat sa Panginoon. Kaya lamang kaninang umaga po, sa totoo lamang, ang taas ng presyon ko. Mataas ang presyon
presyon ko, pero ang lulang-lula hanggang ngayon, si Gemma. Binigay sa kanya ng Panginoon yung lula. Kasi ang aking presyon ko kanina, 175. Yun lang naman, 175. Bago naman ako pumunta ko dito simbahan, ay 165. Bumaba na naman. Ayun, masigla naman pakiramdam ko eh. Oo. Oo, ilula-lula pa ang kapatid na Gemma. Ibinigay sa kanya yung lula. So, yun po. So, salamat. At mga kapatid, dahil naganap po ang mga pagmi-meeting, ang mga executive meeting, hindi ko lang alam kung ano napagtulungan nila. June 14, sa Sabado po ito, hinihikayat, ayaw ko naman sabihin na hindi ko kayo hinihikayat ko kayo. Open naman po ito. Dumalo. Meron pong CCRO yung summit. Hindi ko alam kung anong papadaloy nila, pero summit. Ang sabi nila, magkakaroon ng CCRO summit mula Oku hanggang CYF. Kaya po, inaanyayahan po ang mga kalalakihan, kababaihan, siyap, kabataan na sa Sabado pupunta po sa UCCP Magil, may summit po na gagawin po doon maghapon, alas 8 hanggang alas 3 ng hapon. Mga suportahan po natin mga kapatid ito. Ganon din, atin din pong pinananawagan ang ating mga siyap, kung nag-ano na sila siyap pa, meron po kayong assembly sa Magil din po, UCCP Magil, ang ating pong siyap, STC. STC Siyap Assembly, UCCP Magil, June 21. June 21 po, sa kabilang Sabado naman po ito, mga kapatid. So ito yung mga concern, mga balita natin ng ating simbahan. Muli, welcome po sa bawat isa. Purihin at pasalamatan natin ng Panginoon. Merong i-announce lamang, panawagan ang ating kapatid na Ma'am Joy Ann, Dr. Joy Ann. Good morning po sa ating lahat. Ang lahat po ng souvenir items natin para sa ating pagdiriwang ng 120th anniversary ay atin na pong na-distribute. At maraming salamat po sa ating generous supplier kasi apart from order po natin ay meron po silang sobrang bigay sa atin na isa pang eco bag, tote bag, 6 na white mags at 3 pink magnet, picture on magnet, yung po ating ref magnets. So kung gusto niyo pong ma-avail itong mga sobra pa nating souvenir items, ay makipag-ugnayan lang po kayo sa akin. Yes po. Okay po. So yung ating pong tote bag, i-remind ko lang po, 150 pesos po ang price. And then, yung ating pong white magnets ay 100 pesos at 25 pesos po yung ating ref magnet na natitira. Thank you po. Yan po. May magpat. Okay. Kami bibili ng ano ha? Ng isa? Oo. Hindi, ipadadala natin. Babalik sila sa Mindanao. Papasok na si Tutoy. Sa Sabado ata, uwi na sila ng Mindanao eh. Kaya souvenir mula sa UCCP Jacon. Ibigyan natin sila. So, ganun din po mga kapatid, atin pong patuloy na idalangin ang ating mga gawain, ang pagpapatuloy sa mga gawain ng ating simbahan. Payag na kayo.
dumulog sa Diyos, lumapit sa Kanya. Hilingin po natin ang Banal na Espiritu Santo ang pumusad sa atin sa mga oras na ito. Ibigay sa atin ang kalakasan, ang gabay at patnubay, ganoon din ang Kanyang masaganang biyaya at pagpapala sa bawat isa sa atin. Sa ngalan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo, Panginoon namin Diyos na banal at makapangyarihan, Panginoon, purihin ka namin at pasalamatan. Salamat po, Panginoon, sa panibagong buhay at lakas na aming taglay-taglay. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi niyo ipinahihintulot na igupo kami sa anumang mga pagbabag, sa anumang mga alalahanin, sa anumang mga karamdaman. Salamat sa inyong pag-ibig at pagmamahal. Salamat, Panginoon, na sa kabila ng aming mga kahinaan, sa kabila ng aming mga pagkukulang, sa kabila ng aming nagagawa, O Diyos, ng mga pagkakamali, kasalanan sa aming kapwa at sa inyong banal na harapan, patuloy at patuloy ninyo kaming hinayakap, binibigyan ng inyong masaganang biyaya sa aming pangangailangan sa pang-araw-araw na buhay. Purihin ka namin at pasalamatan, Panginoon. Panginoon, dalangin po namin, O Diyos. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ang inyong banal na Espiritu Santo ay unsad sa amin. Ipuin ang aming mga puso at isipan. Pakindapatin ninyo, Panginoon, na kami, O Diyos, ay tumanggap ng inyong biyaya at pagpapala. Kaya naman, Panginoon, sa inyo namin, O Diyos, idinadalangin ang patuloy na kalakasan, patuloy na kagalingan sa aming mga karamdaman, patuloy na biyaya sa pamagitan ng mga ikinabubuhay at hanapbuhay. Panginoon, pagpalain ninyo ang bawat isa sa amin. Pangunahan sa pang-araw-araw na buhay ng inyong banal na Espiritu Santo. Patnubayan ninyo, Panginoon, at ilayo sa anumang kapahamakan ng iba't ibang karamdaman, ng mga pag-abag, pagsubok, anumang mga suliranin, kasama ng aming mga kapatiran na nasa iba't ibang bansa, nagpapagal, nagtatrabaho upang matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya, nagtsatsaga sa kakapiranggot at pang-aalipin ng mga banyaga upang, Panginoon, mabigyan ng magandang buhay ang pamilya. Pansamantala, Panginoon, na doon tumitira sa malayong lugar, malayo sa mga kadugo, kamag-anak, maging sa mga kapatiran. Dahil doon pansamantala nakatagpo ng tirahan. Panginoon, maging ang aming mga kapatiran na nasa kanya-kanyang tahanan sa mga oras na ito. Dalangin namin sila, Panginoon, na ilayo ninyo sa anumang mga kapahamakan ng iba't ibang karamdaman, sa anumang pagsubok, sa anumang mga suliranin at pag-abag sa buhay. Dalangin din po namin, Panginoon, O Diyos na banal, ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ihipo, idampi nga po ninyo, Panginoon, ang inyong mapagpala at mapagpagaling na kamay ng aming Panginoon Jesucristo. Hipuin ninyo, Panginoon, mula bungkunan hanggang talampakan ng aming mga lupang katawan na may karamdaman. Panginoon, sa inyong banal na kahabagan at kagalingan, ang biyaya, ang mga himala ng kagalingan ay aming pong kailangan. Salamat, Panginoon, sapagkat inyo kaming didinggin sa anumang aming panalangin. Panginoon, dalangin din po namin, O Diyos, at aming ipinagpapasalamat ang pagdating ng aming mga kapatid upang magbakasyon galing sa ibayong dagat. Panginoon, narito nagbabakasyon ang aming kapatid na Bener, ang aming kapatid na Ming,
ang kasama ng kanilang mga sambahayan. Panginoon, tunay nga po o Diyos na wala kaming magagawa sa aming sarili lamang. Kung hindi kayo namin kapiling at kasama, kaya kayo, Panginoon, ang aming kadluhan ng lakas. Kayo ang aming kadluhan, Panginoon, ng anumang aming pangangailangan sa pang-araw-araw na buhay na ito. Salamat po, Panginoon. Pagpalain ninyo ang aming mga kapatiran na may mga hanap buhay, may mga trabaho, may mga negosyo. Patuloy ninyo palubuhin ang kanilang hanap buhay, ang kanilang negosyo. Patuloy ninyo, Panginoon, sila ipagkalooban ng sapat na kabubuhay at hanap buhay, kalakasan ang aming mga kapatid na mga nagtatrabaho. Narito, Panginoon, ang bawat isa. Sa umagang ito, Panginoon, purihin ka namin at pasalamatan sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo, na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Andain namin, O Diyos ay dinggin, kapayapaan mo nasa tanggapin. Pagbasa ng banal na kasulatan mula sa Matandang Tipan sa sulat ni Jeremias, Kabanata 33, talata 6. Ngunit pagagalingin ko silang muli. Hahanguin ko sa kahirapan ang Juda at Israel, at bibigyan sila ng kapayapaan at kasaganaan. Pinagpala po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Diyos. Ganon din naman po, mga kapatid, sa bagong tipan. Ayon po sa Ebanghelyo ni Apostol Juan, mapapakinggan po natin mula sa Kabanata 14, talatang 25 hanggang 27 ang mga talatang ito na nagsasabi, "Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siya magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapalaala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanglibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot." Ito ang salita ng Panginoon. Pinagpala po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang salita. Wow!
kahinalingan, hindi, baka naman sabihin ng mga taga-narong sa iba't ibang bansa, ala, hindi mo nagda. Kaya ginagalingan nila, sila ay pagaling ng pagaling. Siyempre naman lalong ginagalingan ang tagapagturo natin, si kapatid na Jenny. Sa bahagi ng ating munting tinig, ang kapatid na Lynn. Diba? Dahil mahirap din yung kanyang gampanin sa mga munting tinig. Akalain mo napapasunod niya yung mga bata. Oo, napapasunod niya. At hindi nagagalit ang bata, hindi nagtatampo. Pag sinabi niya, ang hindi kumakanta, walang merienda. Ay, pero mga bata ay sunod, ano? Iba yung pagsasabi ng tagapagturo sa mga estudyante niya, lalo tingin sa mga bata. Kahit sa school, mas sinusunod ang teacher kaysa magulang. Totoo yun. Mga munting bata, makikinig yan sa teacher, pero ayaw sa ina. Kaya, ang kanilang pagtuturo ay talento. Ministeryo nila yun. Dahil yun ay ministeryo, yun ang kanilang paglilingkod sa Diyos. Mga kapatid. Kaya hindi biro. Salamat sa kanila. Palakpakan natin, kapatid na Jenny. Mga kapatid, ito yung buwan o linggo ng pagtungsan ng Espiritu Santo. Ganon din ang selebrasyon ng kapayapaan. Ano po, yung Freedom Sunday. Kaya selebrasyon kasi sa Huwebes, ito po yung buong bansa ay magdiriwang ng kalayaan natin, kalayaan. Ang tanong lamang, kailan natin mararanasan ang tunay na kalayaan? Ang tunay na kalayaan. Kalayaan man ng bansa, kalayaan man ito ng pananakop sa ating bansa, kalayaan man ito sa pamilya, kalayaan sa simbahan, o sa espiritual, no, sa pin, kailan tayo lalaya? Paano natin makakamtan ang kalayaan, mga kapatid? Doon sa binasa natin sa banal na kasulatan ay isinaysay sa matandang tipan kung papaano sinabi ng isang propeta sa katauhan ni propeta Jeremias. Ang sabi ng Panginoon, ngunit kahahabagan ko silang muli, hahanguin ko sa kahirapan ang Huda at Israel at bibigyan sila ng kapayapaan, katiwasayan. Yun ang pangako ng ating Panginoon. Pero paano makakamtan ang tunay na kapayapaan at katiwasayan, kalayaan? May pag-asa. Anong pag-asa ang sinasabi ng Panginoon sa atin? Pagdating ng panahon ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, siya ang ating pag-asa ng tunay na kalayaan. Alam niyo ang tunay na kalayaan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ay sinasabi ang tunay na kahulugan ng kapayapaan ay hindi kayang ibigay ng mundo, pero kayang ibigay ng ating Panginoon Jesucristo. Sa salitang Hebreo, ang kapayapaan ay shalom. Shalom pala. Na para sa mga Hebreo, ang kapayapaan ay higit pa sa walang digmaan. Higit pa sa walang digmaan. Kaya nga, doon sa binasa mula sa kay Propeta Jeremiah, ay sinasabi na ang kanilang mga tabak
mga sandata nila gagawing sudsod. May sinasabi pa nga kung titingnan natin kay Propeta Isaias na hindi maano sa panahon ngayon ang anumang pag-away-away ay wala na. Walang madugo na digmaan. At mararanasan ng sanglibutan ang pagsilang ng prinsipe ng kapayapaan. Amen po. Dumating nga ang ating Panginoong Kristo ayon sa hula ni Propeta Isaias. Sa kanila pag sinabing kapayapaan, walang digmaan, walang labanan. Sa loob man ng tahanan ay may kapayapaan. Nagmamahalan, nagsusunuran, mag-asawahan, ang magulang sa kanyang anak, ang anak sa kanyang magulang. Ito ang kapayapaan para sa kanila. Kung paano ang Diyos ay nagpahayag ng kapayapaan sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo, ang kapayapaan ay ipinahayag dahil sa pag-ibig ni Kristo. Pag-ibig ni Kristo sa atin. Nagtigis siya ng kanyang dugo upang ang kapayapaan ay ating kamtan. Nagbata ng hirap upang makamtan natin ang tunay na kapayapaan. Mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Tinutukoy ng mga unang mananampalataya na ang kapayapaan ay naroon dapat sa mga tao, sa pamilya, sa bansa, sa buong mundo. Pero paano natin makakamtan ang kapayapaan sa kasulukuyan? Nariyan ang pangbubuli ng China sa Pilipinas. Nandiyan ang pag-aaway ng Ukraine at Russia. Nariyan ang digmaan sa paligid ng Israel laban sa mga kaatunggali at kaaway nito na history pa o kasaysayan pa ng matandang tipan. Nag-aaway na sila hanggang ngayon, nag-aaway pa rin. Hindi dekada kanilang pag-aaway, kundi millennial na. Ilang milenyo na nagdaan. Hanggang ngayon wala pa rin silang kapayapaan. Wala pa rin nababanaagan na kapayapaan dahil sa pagtutunggalian. Sa ating bansa, nararanasan natin na walang kapayapaan. Bakit? Lito ang mamamayan. Ano ang kalituhan ng mamamayan? Sino ang magbibigay ng tunay na kapayapaan sa bansa? Samantala, ang ating mga leader bansa, nag-aaway-away. Naghahati-hati ang Senado, ang Kongreso dahil lamang sa impeachment complaint kung paano gagawin. Paano magkaroon ng kapayapaan samantala ang naihahalal ng tao at ang inihahalal ay ayon sa natanggap kapag eleksyon, na hindi tinitingnan at pagsasalang-alang sa tunay na kapayapaan at ipagkakaloob ng mga leader kung dapat na maging leader. Nawawala yung imahin ng leader na isang makadiyos, makatao, makamamamayan, makabansa, makakalikasan. Nawala po ito. Sino ang mga patuloy na nailuklok? Ang mga nagpapatuloy sa kanilang personal na adhikain, kasikatan, personal na agenda na hindi kamatulong ang mamamayan. Paano magkakaroon ng kapayapaan na nanatili ang droga? Dati-dati milyon-milyon o daan libo lamang, ngayon milyon-milyon, ngayon ay bilyon na nahuhuli, nasasabat sa droga. May kapayapaan ba tayo?
pangyayari, may tatakot, nagkaroon ng phobia. Sabi nung iba, ala, ayaw ko nang pumunta doon. So may phobia sila. Katunayan, ang isa sa nadamay doon, pinsang buo pa ni Gemma, nadaplisan ng bala. Sarado yung tindahan niya. Lukas na ulit. Yun. Mabuti na lamang ngayon may nag-info na okay naman pala. Kasi hindi niya maintindihan kung anong nangyari sa pinsan sa kamag-anak niya eh. Kasi yung nadamay, yung ama noon, kapatid ng kanyang ina. Nagtitinda ng prutas doon sa pwesto ng terrace ni kapatid na Baby Biko. Ayun, binaril yung nasa tapat na magpipisibulan. Chicken yun. Chicken balls. Chicken balls naman pala. Ganyan din, para din baseball. Isda nga lang. Chicken ball naman pala. Paano kapayapaan na sinasabi? Pero mga kapatid, tunay na ang kapayapaan ang sabi ng Panginoon sa bagong tipan, tanging ang Panginoong Jesucristo makapagbibigay ng tunay na kapayapaan. Kasi kung may kapayapaan ka, kahit may karamdaman ka, may kapayapaan ka dahil ikay mananampalataya ni Kristo. Ano mang mangyari sa iyo, nagtitiwala ka sa Diyos, nagtitiwala ka sa Panginoon, mayroon man may karamdaman sa inyong pamilya, nagtitiwala ka pa rin sa Panginoon, may kapayapaan ka. Diba? Kaya ako may kapayapaan. Kaya parang masigla ko sa inyo. Dahil kanina na pag-bibi, ang taas-taas ng bibi. Kinukulit ako na mag-bibi. Hindi na alaman ko tuloy ang bibi ko. Ang bibi ko ay 169. Inulit ko. Baka nagkakamali. Nung inulit ko yun, bago sa taas, 175. Kakain ako, ano na. Ay bago siya hindi makakilos. Lulang-lula. Hilong-hilo. Ay ayos lang yan, bitilaygo lang yan. Ay ano ang niya yun? Ay di may grade ko sa English. Pinagandalaan naman ng migraine. Ang Tagalog, bitilaygo. Ganun lang naman eh. Lulan-lula, hilong-hilong, lalo na pag walang kwarta. Parang ganun eh. Maraming karamdaman eh. Kaya mga kapatid, ang tunay na kapayapaan ay sinasabi ng Panginoon. Ang sabi niya, hindi ito katulad ng kapayapaan na binibigay ng sanglibutan. Binibigay kasi ng kapayapaan ng sanglibutan, marami kang kwarta, may power ka, sikat ka. Ayun ang kapayapaan eh, na binibigay ng mundo. Di ba? Pero nauubos ang lahat ng bagay yan. Ang binibigay ng Panginoon na kapayapaan, yung mahalin ka niya, bigyan ka ng buhay na may kalakasan at kalusugan, yung nananalig ka sa Kanya, na anumang bagay, anuman ang iyong pananalangin ay diringgin ka niya, amen, naroon ang kapayapaan. Diba? Kahit may karamdaman ka, nananalig ka sa Diyos, na ang lakas-lakas mo, hindi may kapayapaan ka rin. Ay kung wala kang kapayapaan at wala ang Panginoon at hindi mo alam ang tumawag sa Panginoon, hala, ano ang hahanapin? Ang hanapin, magaling na albularyo, magaling na medisina, magaling na doktor, ligalig na ligalig ka. Ay ako kagabi, tumawag din ang aking hipag na ilaw. Alas 12:30. Sinugod
Nalubog sa ospital daw yung aking kapatid. Ay anong nangyari? Sabi ko kay Gemma, hindi mo na kumusta kung anong nangyari. Sabi lang ay hindi ko na niya naisip ako yung antok na eh. Kaya sabi lang ako may kilalang doktor. O diyan sinabi yung doktor ko, si Porlas. Hindi ko alam ngayon kung anong sitwasyon, di mamaya alamin ko pa. Pero ako may kapayapaan kasi tutulungan ng Panginoon. Dahil gusto ko unahin ko muna ang simbahan ay linggo eh. No, bago siya, meron naman mag-aalaga sa kanya. Hindi ko naman sinusumbat yun. Mawalan ako ng kapayapaan. Kung isusumbat ko nung ako nga, si Gemma lang ang mag-isa. Oo, nagkasakit. Hindi man lamang nakumusta sa akin. Ayaw ko naman sabihin yung gayon. Oo, baka sabihin naman, abay, naganti ka. Sabihin ng Panginoon, abay, wala kang kapayapaan, ikaw pa rin naghiganti. Hindi gayon. Ay ako may kapayapaan lamang kasi linggo ay kayo ang kasama ko ang Panginoon. Kung anong isasama ko sa inyo, ano yung paglilingkod ko, yun ang magpapayapa, tutulong sa Kanya. Amen po. Kaya natitiyak ko na kayo ay may kapayapaan sa araw na ito dahil ang banal na Espiritu Santo tutugon sa anumang ating pangangailangan. Madadama ninyo ang banal na Espiritu Santo sa araw na ito. Ihiling po natin ang inyong mga kahilingan, lalo na mga sa estudyante. Pasukan na sa 16. Muli kayong papasok. Ano ho? Yun ang mga nasa public school, kahit naman walang tuition, ligalig din ang magulang, pambaho. Ayun. Paano ang gagawin? Kaya, magkakaroon kayo ng kapayapaan. Ihiling lang natin sa Panginoon. Gagabayan kayo ng Panginoon, walang imposible sa Kanya. Ipagkakalob ang kapayapaan ang inyong pangailangan. Siyempre, yung mga may trabaho, na gusto makapagpatuloy ng trabaho, ihiling natin sa Diyos. Yung mga walang trabaho, ihiling natin sa Diyos magkaroon ng trabaho. Yung mga nagbabakasyon galing sa abroad, ihiling natin na maging maligaya, masaya, patnubayan, gabayan sila ng Panginoon kasama ng kanilang buong pamilya habang nagbabakasyon. Diba? At kailangan din ng bakasyon ng inyong mga balik. Parang ganun eh. Kung mga kapatid, ihiling natin sa Diyos sa oras na ito. Ipikit po natin ang ating mga mata, ihiling natin ang anumang dalangin, at atin pong ihilingan ang banal na Espiritu Santo na bumaba sa ating puso, sa ating kalagitnaan sa mga oras na ito. Panginoon namin Diyos na banal at makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, na nagbigay ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagkakaloob ng banal na Espiritu Santo. Panginoon Diyos na banal, bumaba kayo sa amin. Ikunsad ninyo ang inyong banal na Espiritu Santo sa mga oras na ito. Hipuin ang bawat isa sa amin. Hipuin ang aming mga bumbunan, ang aming mga puso, ang aming buong katawan. Manahanan kayo sa amin, banal na Espiritu Santo. Gabayan at patnubayan ninyo kami. Ipagkaloob ang inyong banal na kapayapaan sa anumang aming mga pagawag, mga isipin, mga suliranin. Panginoon, maranasan namin ang kapayapaan dahil kayo, Panginoon, ang aming kapayapaan. Sa pangalan ng banal na Espiritu Santo, salamat sa inyong pagbaba, sa inyong paghipo at pagdampi sa amin. Salamat, Panginoong Jesucristo, sa paghiling ninyo sa banal na Ama upang ipatnubay ang banal na Espiritu Santo sa kalagitnaan ng bawat isa sa amin. Maalis ang aming bagabag, alalakdin, mga suliranin.
ipinalabas namin sa inyo ang aming panambitan. Salamat, salamat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat po, mga kapatid. I love you sa inyong lahat. I love you po. Tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kakaunti ay
Panginoon, nagpupuri at nagpapasalamat sila. Marahil, Panginoon, sa pagsabit ng kanilang kaarawan. Marahil, Panginoon, sa tagumpay na inyong ipinagkaloob sa kanila. Marahil sa patuloy na buhay at kalakasan. Marahil sa mga kagalingan, pagpapala na inyong ipinagkaloob sa kanila. Maging ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa araw na ito. Ano man, Panginoon, ang kahilingan ng bawat isa sa buong kapatiran, sa aming mga kapatid na ito na lumalapit sa inyo, sa aming mga kapatid na nasa iba't ibang bansa sa mga oras na ito, nasa kanya-kanyang tahanan, mga nasa paggamutan. Panginoon, sa inyong mga kamay ang aming dalangin ay aming itinataas. Panginoong Jesucristo, kahabagan ninyo kami. At aming ipinagpapasalamat sapagkat aangkinin namin ang aming mga kahilingan panalangin. Aangkinin namin ang mga biyaya at pagpapala na nagmumula sa inyo. Kaya naman, Panginoon, sa inyong namin patuloy na kinakadlo ang buhay at lakas, ang aming mga dalangin. Dalangin namin, Panginoon, ang aming mga kapatid na magdaraos ng kanilang kaarawan sa linggong ito, sa buwang ito. Pagpalain nga po ninyo, Panginoon, sila ng higit sa kanilang naranasan sa mga nagdaang taon ng kanilang kaarawan. Patuloy ninyo silang bigyan ng gabay at patnubay. Ganon din sa aming mga kapatid na nagdaraos, Panginoon, ang anibersaryo ng kanilang pag-isang dibdib. Ang patuloy nawa po, Diyos, na biyaya at pagpapala, ang pagbubuklod sa diwa ng pag-ibigan at pagmamahal at pag-unawaan, respeto sa isa't isa ay kanilang maranasan dahil kayo, O Diyos, ang magbubuklod sa kanila. Narito, Panginoon, dalangin namin ang kalalagayan ng aming mundo. Pagkaluban nga po ninyo ng kapayapaan, lakip ang kapayapaan ng aming bansa na aming pinagagalawan, ang bansang Pilipinas. Bigyan ninyo ng kapayapaan, O aming Panginoon, maging ang bawat tahanan, ang pamilya, ang sambahayan ng buong UCCP Tiaong. Ganon din sa aming mga kapatiran sa iba't ibang bansa at sa mga bawat tahanan. Igawad ninyo sa aming Panginoon sa araw na ito ang patuloy na biyaya, sapagkat inihiling namin, idinadalangin at idinudulog sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. At sa pamagitan ng inyong maliit at tabang lingkod, gamitin ninyong alulod, daluyan ng pagpapala sa bawat isa sa amin. Naroon man sa iba't ibang bansa, nasa kanya-kanyang tahanan, nasa mga pagamutan, at sa bawat isa na naririto sa loob ng simbahan, gamitin na daluyan ng pagpapala at basbas ang inyong maliit at tabang lingkod. At ngayon, pagpalain tayo ng Panginoon at ingatan tayo. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at mahabag sa atin. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at bigyan tayo ng patuloy na kapayapaan, kagalakan, kagalingan, pangangailangan sa pang-araw-araw na buhay. Sumaatin ang masaganang